Hi everyone, I'm Lisa Jane Carabido. And I'm Giugel A. Lorenzana. So ngayon, nandito kami sa paaralan ng Manuel S. N. Verga University Foundation upang magsagawa ng interview sa mga butihin naming guro at sa mga kapwa naming estudyante tungkol sa kahalagahan ng asignaturang Pilipino sa buhay ng mga estudyante. Yes, meron din kami mga ihinandang mga katanungan para sa kanila tungkol sa kanilang mga sariling opinion tungkol dito. Kaya tara na! So Ace, sang-ayon ka ba na tanggalin ang asignaturang Pilipino sa kolehiyo? Para sa akin hindi kasi 'di ba tayo mga Pilipino tayo. So kailangan talaga natin ng asignatura na 'yon. Kaya hindi dapat 'yun na tanggalin lalo na sa sa mga future pa na magiging estudyante. Kasi 'di ba, halimbawa tinanggal natin 'yon. Tapos most of mga kabataan kasi ngayon tinuturuan na ng English, bata pa lang, ayan, tinuturuan na sila. So, halos lahat ng kabataan, parang ganun na yung tinuturo sa kanila. Parang nalilimutan na yung sariling atin, di ba? Na kailangan talaga nating mas, kumbaga, tawag dito, mas yakapin pa natin. Kasi sariling atin yun Pilipino tayo. So, hindi dapat talaga natin tagalin yung asignaturang Pilipino. Yan. Maraming salamat Ace sa iyong cooperation sa aming interview. Thank you. Anong pangalan mo? Yun na po. Anong section? GAS 12B po. Bilang estudyante, ano yung kahalagahan ng subject na Pilipino? Through the Filipino subject, napapakita dun yung kultura and pagkatao ng Filipino. Mas nahasa tayo sa lengguwahe natin at na promote yung language natin sa schools. And parte na rin yun ng education system dito sa Pilipinas. Bilang estudyante, sang-ayon ka ba na tanggalin ang subject na Pilipino? Hindi po. Kasi kung tatanggalin yun, mas pinapahalaga natin ang lengguwahe ng mga banyaga at ano pong sense ng Pilipino kung tatanggalin yun tapos nasa Pilipinas tayo ay tatanggalin yun. Mawawala po yung culture and identity nating mga Filipino kung tatanggalin yun. Sige, thank you. So hello po sir. So ano pong pangalan nila? Ako si Joby M. Geo. So may katanungan lang po ako sa inyo. So ano po ang kahalagahan ng Pilipino para sa inyo? Para sa akin, ang kahalagahan ng Pilipino, alam naman natin na ang ating pangunahing lengguwahe ay salitang Tagalog. Tayong mga Pilipino ay isinasa puso natin ang lahat ng sinasabi natin, mala Pilipino man o mga ibang lengguwahe dito sa Pilipinas. Napakahalaga ng salitang o ng mga Pilipino sa atin dahil alam naman natin na ang dugong Pilipino ay hindi kailanman nadadaig ng sino man. Diga? Kaya mas maganda talaga na ang mga Pilipino ay itaas natin ang sariling atin. So yung pangalawang tanong po is, payag po ba kayo na matanggal ang asignaturang Pilipino sa kolehiyo? Ay syempre para sa akin ay hindi. Dahil alam naman natin na ang Filipino talaga ang pinakamahalaga para sa atin. Dahil alam naman natin na ang Ingles ay ikalawang lengguwahe lamang natin. Na mahalaga talaga ang salitang Pilipino o ang subject na Filipino sa atin dahil unang-una tayo ay mga Pilipino. Pangalawa, ang salita natin ay Tagalog. Pangatlo, itinuturo ito mula elementary hanggang college. Pang-apat, ito na ang kinagasnan natin. Kaya hindi dapat tatanggalin sa mga kolehiyo ang subject o ang salitang Pilipino. Yun lamang. Sige po. Thank you po sir. Maraming salamat. So hi po miss. So ano pong pangalan niyo? Diana Monarpa. So may katanungan lang po ako sa inyo. So bilang estudyante, ano po ang kahalagahan ng subject na Pilipino para sa iyo? Bilang isang estudyante po, para sa akin, ang kahalaga nito ay dito tayo natututo tungkol sa ating sariling wika sa ating bansa. So kung ikaw ang tatanungin, so payag ka ba na tanggalin yung subject na Pilipino? Hindi po. Kasi dito po natin nalalaman yung mga meaning or deep words po na nanggagaling sa mas nakakatanda sa atin kasi mas alam po nila yung mga ganun. Okay. So
So maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Thank you po. Good evening po, ma'am. So, ang question po is, kung ano po ba yung bilang isang guro, ano po yung kahalagahan ng asignaturang Pilipino para sa inyo po? Okay, so unang-una, pag sinabi nating asignaturang Pilipino, hindi lang panitikan yung pinag-aaralan natin dito. So kasama din dito yung pag-aaral ng gramatika at saka ng balarila. So mahalaga yung asignaturang Pilipino dahil hindi lamang siya nagpapakilala. Sabi nga natin, ang wika at kultura ay magkakambal. So ibig sabihin, habang nag-aaral tayo ng asignaturang Pilipino, hindi lang natin napag-aaralan yung tungkol sa mga salita, tamang gamit ng mga salita. Kasabay din dito ay nape-preserve natin o napapanatili natin yung ating kultura na unti-unti nang nalilimutan ng mga estudyante natin ngayon. Kaya mahalaga yung asignaturang Pilipino. So, second question po is, bilang isang guro, sang-ayon po ba kayo na alisin yung asignaturang Pilipino sa kolehiyo? Siyempre, bilang guro ako ng Pilipino, hindi ako pumapayag dahil mawawalan ako ng trabaho. Joke lang. So, unang-una, hindi siya pwedeng tanggalin. So, pansinin ninyo kung bakit ulit-ulit na may subject kayo ng Filipino mula elementary, secondary, at tertiary. So, yun ay nagpapakahulugan lamang na napakahalaga nung tinatalakay at pinag-aaralan natin sa asignaturang Pilipino. So, hindi natin siya pwedeng tanggalin bilang isang asignatura dahil po, kumbaga, sa tinatawag natin na main subject ng high school, nandun yung Filipino. At syempre, habang tumatagal yung panahon ng pag-aaral natin sa eskwelahan, dumadating tayo sa tertiary level, mas nagiging complex o di kaya naman ay mas, hindi naman sinatawag natin mas mahirap. So, mas binibigyan ng tuon yung pag-aaral ng Filipino sa mas mataas na level. So, kaya hindi ako sang-ayon kung tatanggalin yung asignatura ang Filipino. Sige po, thank you po, ma'am. Hi po sir, so may katanungan po ako sa inyo. So para po sa inyo, ano po ang kahalagahan ng asignaturang Pilipino? So yung asignaturang Pilipino kasi ay yun ay within the country natin. So dapat pinapahalagahan natin totally ay yung sarili nating national language na tinatawag. First is, ito yung tinatawag na dynamics. Ano siyang dynamic? Ibig sabihin, nagbabago, umuunlad. Pero at the same time, Pilipino pa rin siya. Tagalog ang pinakang-lingwahe natin. So napakahalaga nito kasi ito yung magbubuklod sa bansa natin sa iba't ibang dialekto na meron tayo. Parang yun yung magiging main language na gagamitin para walang barrier. Tapos yung pangalawang tanong ay, Ang pangalawang pong tanong namin is, payag po kayo na tanggalin yun sa kolehiyo? unang-una yung yung subject na Pilipino ay mahirap tanggalin kasi nasa batas yun eh. Mahirap banggayin yun, nasa batas. Pangalawa, pag tinanggal siya, parang mawawalan tayo ng center na yung ating centerpiece kung saan tayo pwedeng magka-meet, magkita-kita. Nahihirapan ng magtagalog. Okay. So yung pangatlo naman, tingin ko naman hindi naman personal na sagot pangatlo ay tingin ko naman hindi naman siya kailangang galawin. Kasi kung papansinin mo, kahit naman Pilipino tayo, hindi pa rin natin master ang subject na Filipino at yung language na Tagalog. Within yun, tatlong sagot lang sa akin. So thank you po sir. So, May video. Ang asignaturang Pilipino ay makakatulong upang mas maging malawak ang ating kaalaman sa pagsusulat at pagbabasa, lalong-lalo na sa pag-alam sa ating sariling kultura. Ito ay makakatulong para mahasa tayo sa ating sariling wika. Bakit hindi maaaring maalis ang asignaturang Pilipino sa edukasyon? Una, dahil ito ang wikang galing sa sariling atin at ito din ang wikang pinakasumasaklaw sa pinakamalalalim na diwa. Sa pangatlo naman kung bakit hindi maalis ang asignaturang Pilipino sa edukasyon, dahil may isang katangi-tanging paraan ang pagpapahayag, katangi-tanging kultura ng mga Pilipino na paraan ng pakikipagtagpo nila sa kapwa nila Pilipino o kung sino man, na kung saan tanging wikang Pilipino lamang ang nakakagawa nito.
May natatanging paraan din ng pagbibigay kahulugan ang wikang Pilipino. Kapag binigkas na ang anumang diwa sa wikang Pilipino, may sinusuot ng damit ang naturang diwa na ibang-iba sa bihis na magagawa ng ibang wika. May mga salitang Pilipinong hindi makakayang maisalin na eksakto sa ibang wika. Ako, ang aking wika, ang sarili ko, ang aking salita. Kapag binigkas ko ang wikang Pilipino, ipinagdiriwang at ginaganap ko ang aking sarili. Sa panahon ng maraming pagbabago, tanging wika lamang ang nag-uugnay sa akin, halos sa dayuhang nakaraan. Ang wikang Pilipino ay isa sa pinakamahalagang susi sa kaunlaran ng bayan. Ito ang pinakamagaling na sandata natin sa pag-abot sa lahat ng antas ng mamamayan. So, simula nang inaprobahan ni dating Pangulong Benigno Aquino ang programang K-12, nagkaroon ng pagbabago sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. So, bilang tugon sa napapanahong sistema ng edukasyon sa iba't ibang bansa, ito rin ang dahilan kung bakit kailangan din baguhin at ayusin ang kurikulum para sang-ayunan ang nararapat na matutunan ng mga estudyante sa kasalukuyang panahon. Noong taong 2013, napagdesisyonan ng Commission on Higher Education, CHED, na magtanggal ng 6 na unit ng Pilipino para sa papasok na mag-aaral ng kolehiyo. Sa taong 2018, ang CHED Memorandum Order CMO bilang 20 2013 ay naglalayong gawing 36 units, ang original na 63 units, ang General Education Curriculum para sa kolehiyo na siyang naging sani ng pagkakadismaya ng mga ilang propesor sa Pilipino. Pagtanggal ng asignaturang Pilipino sa kolehiyo. Ang wikang Pilipino ba ay ating pampinahalagahan? Nabibigyan pansin pa ba ito? At kung magiging wasto pa ba ang paggamit ng wikang Pilipino sa mga susunod na henerasyon? Ito ay ilan lamang sa mga katanungang sumasagi sa ating isipan sa tuwing tayo ay nakakarinig ng mga Pilipino biyasang-bisa sa pagsasalita ng salitang banyaga. Humahantong na nga minsan sa punto na minsan ay tayo pa mismo ang nagiging banyaga sa sarili nating wika. Si Dr. Randy Din, isang profesor sa kolehiyo na eksperto sa wikang Pilipino ay hindi sumang-ayon sa panukalang ito. Aniyay, kung sakaling itiwalag ang asignaturang Pilipino sa kolehiyo ay ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa mga estudyante. Sa aking palagay, malaki ang magiging epekto nito hindi lamang sa mga estudyante, pati na rin sa mga gurong dalubhasa sa sabing asignatura. At kung sakaling ituloy nila ang pagtatanggal ng Pilipino sa kolehiyo, ay mawawalan din ng trabaho ang mga guro. At malaki din ang epekto nito sa ating kultura kapag ginalis ang subject na Pilipino. Kasi hindi na malalaman ng mga bata o bago pa lang mag-aaral yung tungkol sa ating mga ninuno at yung mga nakaraan na siglo. Noong nagdesisyon ang CHED na tanggalin ang asignaturang Pilipino, mayroong mga guro na nagawang ipaglaban ng kalagayan na ito. Ang Tanggol Wika, isang organisasyon na pinangungunahan ni Dr. David San Juan na galing pa sa De La Salle University at iba pang mga guro sa Pilipino sa bawat lugar sa Maynila ay nagtipon upang mapanatili ang Pilipino sa pag-aaral sa paparating ng mga estudyante sa kolehiyo. Ang mga kasapi ng organisasyon ng Tanggol, wika agad na nakipag-ugnayan sa CHED. Patungkol sa nasabing memorandum dito na ipagtatanggol ng Tanggol ang wikang sariling atin. Samantalang noong April 2015, naghain ng Temporary Restraining Order TRO ang Korte Suprema sa panandaliang pahintuin ang layunin ng CHED sa tanghalian. Ang asignaturang Pilipino hangat walang pang-normal na hato kung nangangarapat ba nila itong isagawa o hindi.